Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook. Kung ito ay sa Facebook mo napapanood. Ako po, si Architect Ed. Dadaling ko kayo sa isang natapos nating renovation project. Interior renovation project ng isang 2-story na bahay sa San Juan. Papakita ko sa inyo ano itsura nito noon habang kinoconstruct at nang matapos. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Nakapasok ka na ba sa isang bahay na ang dilim, no? Kahit na tirik yung araw sa labas, pero pagpasok mo doon sa bahay, ang dilim. Ganun tong bahay na to. Yun yung unang impression ko sa kanya nung pinasok ko. Napakadilim. Bakit? Kasi hindi, no offense dun sa previous designer, pero wala siyang masyadong natural light. So tayo, ayaw natin yan. Gusto natin maliwanag. Kaya ang task na binigay sa akin ng owner ay gawing mas maaliwalas yung bahay. Makitid itong bahay na to, mga 4 meters or more or less, no, yung lapad. Tapos siguro nasa mga 10 meters yung depth niya. Tapos dalawang floor siya. Actually, yung second floor hindi siya tapos. Naitayo siya after ng Ondoy, and since then nakatira na yung owner doon sa ground floor, pero hindi natapos yung second floor. Kaya ano ang ginawa namin? Ang challenge ay nire-renovate namin itong bahay na to habang si owner ay nakatira doon. So inuna namin yung second floor. Yung second floor, ginawan namin siya ng loft. At pagkatapos, yung ground floor ang sinunod namin pagkatapos namin ng second floor. Yung labas, hindi namin ginalaw. Wala kami masyadong ginalaw dun sa labas dahil ang project interior. No? Phase 1 ito, meron pang phase 2 in the future, no? Pero inuna namin yung interior. No? So, doon sa itaas, gumawa kami ng loft. No? Kasi yung kanyang roof, ganito yung forma. So, mayroong space na pwedeng paglaruan, no? Gawing loft. So, ginawa namin loft yon. Tapos, ang bahay na ito kasi, ang nakatira dito ay isang single na senior citizen. At kapag darating yung family niya, gusto niya, doon na sila titira, hindi sila mag-hotel. Tapos, mayroong noon, yung kwarto sa baba ay malaki, isa lang. Tapos yun nga, yung itaas ay hindi finished. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng dalawang stand-alone na bahay. Isang bahay sa ibaba, sa ground floor, isang bahay din sa second floor. Ganon, no? So, may dalawang kitchen siya at may mga bedrooms. Tig-dalawang bedroom sa second floor. Maliliit na bedrooms lang, no? Nakakasya yung isang single bed. So, all in all, nagkaroon siya ng 4 na rooms. At gusto namin maging maaliwalas. No? Kaya ang ginawa namin, kinulayan lang namin ng white yung mga walls. At yung ginamit naming mga tiles ay light wood yung color. Pati yung mga cabinets. Tapos yung ginamit namin sa kitchen, ang kulay ng granite yung ginamit namin. Salt and pepper. No? So, maaliwala siya, lumiwanag. At naging mas mukhang maluwag yung itsura niya. At dahil nga maliit yung area, yung floor area ng bahay, minaximize namin yung possible na mga storage spaces. So, gumawa kami ng maraming cabinets. No? At yung mga cabinets na yon ay halos kayang itago lahat ng mga kailangang maitago. Tapos doon sa itaas ng stairs from the ground floor, gumawa kami ng isang storage room. So, para makita natin yung pagiging minimalist. At puntahan natin yung bahay. No? Doon na ngayon nakatira yung owner kasi tinurn over ko na nga.
So, pakita ko sa inyo kung anong itsura niya ngayon.
takeaways. Ano matututuhan natin sa project na to? Una, kahit nasa sulok yung bahay mo, kahit na maliit yan, no, gagawan mo dapat ng paraan para magkaroon ng natural light. No? Yung liwanag, natural na liwanag galing sa labas makapasok, pati yung natural air. No? So, hindi dahilan, sabihin natin, maliit yung bahay, maliit yung lote, sagad natin. Hindi, no? Dapat malalagyan mo siya ng natural air at natural ventilation kasi para sa well-being mo yun, no? Para yung circulation ng hangin maganda, tapos kahit paano pumapasok yung sunlight, no? Kasi natural disinfectant yung sunlight. So dapat ang bahay natin merong ganun, natural air, natural lighting. Isa pa, napakahalaga ng storage space. So, kung ano yung space na pwede mong gamitin para sa storage, dahil nga maliit yung area, kagaya ng ginawa namin sa ibabaw ng hagdan, meron kaming ginawa doon na storage space. Tapos yung space doon na void sa rafter, sa bubong, ginawa namin siyang loft. No? Kasi another room yun at another storage space. Tapos walls. No? Kung marami kang walls, mas maganda i-take advantage mo yun. No? Pwede mo siyang gawing wall cabinets. So yan yung mga magandang natutuhan natin dito. At kung maliit ang space, i-minimize mo na yung color. No? Ito, ginawa namin, monochromatic siya. No? Yung walls, puti lang lahat. Tapos, yung cabinets, kulay light wood. Yung pinto, ganun din. Tapos, yung sahig, light wood. No? Para ang makikita mong color, as much as possible, konti lang. No? Dito sa case nito, halos 3 lang yung color niya. No? Kasama yung yung granite na salt and pepper, yung grayish na stone. So kung masikip ang space at konti ang kulay, magke-create yun ng illusion na malawak yung horizon mo, malawak yung space na nakikita mo. Yan muna. Sana marami kayong natutuhan. No? Salamat sa patuloy na pag-support nyo sa channel ko, channel natin. At kung meron kayong gustong maging topic at gusto ninyong malaman, pwede kayong mag-comment. No? Pwede kayong mag-request ng topic. Gagawin natin content yan. Maraming salamat po at sana mag-iingat po kayo. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, sama-sama ulit tayo dito sa YouTube channel natin or sa Facebook. Maraming salamat po. Ako po si Architect Ed. Bye!